Habang nagkakainan sila ng mamahaling steak at nag-iinuman ng wine sa ibabaw ng yate, ako ay lumulunok ng mapait na tubig alat sa ilalim ng dagat. Ibinigay ko ang lahat sa kanila, ang mana ng pamilya ko, ang aking kabataan, at ang buong tiwala ko. Pero ang sukli nila sa akin ay isang bangkay na walang pangalan sa gitna ng bagyo. Akala nila ay tapos na ang kwento ko. Nagkakamali sila dahil ang babaeng pinalubog nila ay matututong lumangoy pabalik mula sa impyerno para singilin sila ng bawat patak ng luhang pumatak. Huwag kang mag-alala, babe. Pirma na lang niya sa transfer of assets ang kailangan ko. Pagkatapos noon, pwede na siyang mawala. Sawa na ako sa pagmumukha niya. Masyado siyang boring. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang estranghero. Galing iyon sa bibig ng asawa ko, si Raymond. Nakatayo ako sa likod ng mabigat na pintuan ng master's cabin at parang huminto ang pag-ikot ng mundo ko. Sa mga kamay ko, hawak ko ng mahigpit ang isang maliit na kahong pilus. Sa loob nito ay ang Patek Philippe na relo na matagal na niyang gusto. Ibinenta ko ng palihim ang huling set ng mga alahas na pamana ni Mama para lang mabili ito ngayong gabi para sa aming ika-20 anibersaryo. Akala ko kasi ay stress lang siya sa bumabagsak niyang kumpanya. Inakala kong ang kailangan niya ay sandigan at pag-unawa. Habang tinitingnan ko ang bawat barya at isinasakripisyo ang sarili para lamang maiyahon siya, palihim na pala niyang binabalangkas kung paano ako iiwan. Hindi ko binitiwan ng kahon. Sa halip, lalo ko itong niyakap hanggang sa bumaon ang aking mga kuko sa palad ko. Wala ni isang luha ang tumulo, ngunit tila may matutulis na bagay na sumiksik sa aking lalamunan. Ang kirot ay hindi lamang sa dibdib, naroon din sa sikmura. Isang matinding pagkahilo at pagkasuya na dulot ng matinding pagtataksil. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto nang bahagya pa. Sa loob, sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier, nakita ko si Vanessa, ang best friend ko mula pa noong high school. Ang babaeng tinanggap ko sa kumpanya noong walang-wala siya. Ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko. Nakaupo siya sa kandungan ng asawa ko. Suot ang kwintas na binigay ni Papa sa akin bago siya namatay. Ang kwintas na nawawala noong nakaraang linggo. At tinulungan pa niya akong hanapin. "You look so good with that necklace, babe." Malamig na bulong ni Raymond habang hinahawi ang buhok ni Vanessa. "Mas bagay sa'yo kaysa sa kanya. Masyado na siyang lusyang para sa mga diamante." Tumawa si Vanessa. Isang tunog na dati ay musika sa akin, pero ngayon ay parang kaluskos ng ahas. "Bilisan mo na kasing papirmahan sa kanya yung transfer documents. Gusto ko nang lumipat sa master bedroom. Amoy gamot na yung kwarto niya." Hindi ko na kinaya. Binuksan ko ng tuluyan ng pinto. Ang kalabog nito ay sumabay sa isang malakas na kulog mula sa labas dahil nagsisimula nang bumagsak ang ulan. Sabay silang napalingon. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Vanessa, pero sa mga mata ni Raymond, wala. Walang takot, walang hiya. Tanging inis lang na para bang naabala ko ang panunood niya ng TV. "Isabella," sabi ni Raymond, hindi man lang tumayo para alisin si Vanessa sa kandungan niya. "Kanina ka pa ba dyan? You should learn how to knock." Ang kapal ng muka. Sa sobrang galit ko, naramdaman ko ang panginginig ng buong katawan ko. Inihagis ko ang kahong pilus na hawak ko sa sahig. Tumilapon ang mamahaling relo, ang simbolo ng aking katangahan. "Happy anniversary, Raymond." Nanginginig ang boses ko, pero pinilit kong maging matapang. Tumingin ako kay Vanessa. "At sa'yo, Vanessa, sana mabulok ang leeg mo sa kwintas na yan." Tumayo si Vanessa at naglakad palapit sa akin, taas noo pa rin. "Oh, come on, Isa. Huwag ka nang magmalinis. Alam nating lahat na pagod na si Raymond sa'yo. You're boring, you're old, at wala kang silbi sa kama." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya bago ko pa mapigilan ang sarili ko. "Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan sa loob ng yate ko." Sigaw ko, pero bago pa ako makasuma, naramdaman ko ang mahigpit na hawak sa braso ko. Hinila ako ni Raymond palabas ng cabin, papunta sa open deck kung saan humahampas na ang malakas na hangin at ulan.
Basang-basa na kami sa loob lang ng ilang segundo. Ang malamig na ulan ay humalo sa mainit na luha sa mga mata ko. Bitawan mo ako! Sigaw ko, pilit na nagpupumiglas. Idedemanda ko kayo. Kukunin ko ang lahat. Wala kayong makukuha kahit 5 duling. Huminto si Raymond sa gilid ng railing. Ang dagat sa ibaba ay madilim at nagwawala. Parang isang gutom na halimaw. Tumingin siya sa akin at sa kidlat na gumuhit sa langit. Nakita ko ang demonyo sa kanyang anyo. Ganon ba? Tanong niya ng mahinahon na mas nakakakilabot kaysa sa sigaw. Kung ganoon, wala na pala kaming choice. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Naramdaman ko ang malalakas na kamay sa balikat ko. Hindi yakap, kundi tulak. Isang malakas at pwersahang tulak. Ang huling narinig ko ay ang tawa ni Vanessa na humalo sa huni ng hangin. Bumagsak ako. Ang lamig ng tubig ay parang libu-libong kutsilyo na sumaksak sa balat ko. Ang alat ay pumasok sa ilong at bibig ko habang pilit akong lumalangoy pa itaas. Pero masyadong malakas ang alon. Masyadong mabigat ang damit ko. Sa huling sandali bago ako tuluyang lamunin ng dilim, tumingala ako. Nakita ko ang silweta nilang dalawa sa itaas ng yate, nakadungaw, tinitignan kung lulutang pa ako. Hindi sila tumawag ng tulong. Hinintay lang nilang mawala ang mga bula ng hininga ko. Pumikit ako. At sa gitna ng nagyayelong kadiliman, isang apoy ang sumindi sa puso ko. Isang pangako. Hindi pa tayo tapos, Raymond. Hindi pa tayo tapos, Vanessa. Kung bubuhayin ako ng Diyos ngayong gabi, isusumpa ko kayong lahat. Babalik ako. At sisiguraduhin kong ang impyernong ito ay mararanasan nyo rin. At pagkatapos noon, wala na akong naramdaman, kundi ang malalim at tahimik na kadiliman. Ang dagat ngayong gabi ay hindi dagat. Ito ay isang gutom na halimaw na gustong lumamon ng kahit anong madaanan nito. Hinihila ko ang aking lumang lambat sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay parang maliliit na bato na tumatama sa aking balat. Ang bangka kong si Pag-asa ay halos tumaob na sa lakas ng hampas ng alon. Kung mawawala ang bangkang ito, wala na kaming kakainin ng anak ko. Kaunti na lang. Bulong ko sa sarili habang ang alat ng dagat ay humahalo sa pawis ko. Konting kapit pa, Mateo. Sa kislap ng kidlat, may nakita akong kakaiba. Akala ko noong una ay isang malaking piraso ng kahoy o basura na tinangay ng bagyo. Sanay na ako sa mga basurang inaanod dito galing sa mga yaman ng syudad. Pero nang muling lumiwanag ang langit, nakita ko ang isang maputlang kamay na nakakawit sa mga lubid ng aking katig. Tao, isang babae. Hindi ako nagdalawang isip. Binitawan ko ang lambat. Ang tanging pag-asa ko sana para kumita bukas. At tinalon ko ang nagyayalong tubig. Ang bigat niya ay hindi biro. Hindi dahil mataba siya, kundi dahil sa bigat ng basang-basa niyang damit na halatang mamahalin. Nang maiangat ko siya sa bangka, napansin ko agad ang kaibahan namin. Ang mga kamay ko ay magaspang, puno ng kalyo at sugat. Habang ang balat niya ay makinis, parang porselana, na hindi pa nakakahawak ng kahit anong mabigat sa tanang buhay niya. Miss, gising! Tapik ko sa pisngi niya. Malamig siya, kasing lamig ng yelo. Walang malay. Bumilis ang tibok ng puso ko, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na baka bangkay na ang dala ko pa uwi. Pero naramdaman ko ang mahina niyang paghinga. Buhay pa siya. Diyos ko, buhay pa siya. Mabilis kong pinihit ang bangka pabalik sa dalampasigan. Ang bawat sagwan ay pakikipagbuno kay kamatayan. Nang sumayad ang bangka sa buhangin, binuhat ko siya agad. Takbo-lakad ako patungo sa aming maliit na barong-barong. Ang bahay namin ay gawa lang sa tagpi-tagping yero at plywood. Tumutulo ang tubig mula sa butas-butas na bubong at ang sahig na lupa ay nagiging putik na. Tatay? Ang maliit na boses na yon ay galing sa sulok. Si Nene, ang 6 na taong gulang kong anak, ay nakaupo sa ibabaw ng lumang lamesa para hindi mabasa ng baha. Yakap-yakap niya ang kaisa-isa niyang manika na wala ng mata. Nene, huwag kang matakot, sabi ko habang inihihiga ang babae sa kaisa-isa naming papag na kawayan.
Ito lang ang tuyong parte ng bahay. May bisita tayo. May sakit siya. Bumaba si Nene at lumapit. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Ang ganda niya, Tay. Para siyang prinsesa sa fairy tale. Totoo ang sinabi ng anak ko. Kahit basang-basa, kahit putla at may galos sa noo, ang babaeng ito ay ibang-iba sa mga taga dito. Amoy mayaman siya. Isang amoy na hindi ko maipaliwanag. Parang pinaghalong bulaklak at pera na ngayon ay tinatabunan ng amoy ng dagat at putik. Nagsimula siyang manginig. Ang ngipin niya ay nagtatagisan sa sobrang ginaw. Lagnat. Mataas ang lagnat niya. Kinapa ko ang bulsa ng aking shorts. 20 piso. Iyon na lang ang pera ko. Ipon ko sana pambili ng bigas para may makain kami ni Nene bukas ng umaga. Tumingin ako sa babae na nanginginig at namimilipit sa lamig. Tumingin ako kay Nene na ang tiyan ay alam kong kumakalam na rin. Ang hirap maging mahirap. Kailangan mong mamili sa pagitan ng gutom at konsensya. Huminga ako ng malalim. Nene, bantayan mo siya. Utos ko. Tatakbo lang si tatay sa tindahan ni Aling Bibang. Bibili ako ng gamot. Pero tay, paano yung almusal natin? Tanong ng anak ko. Lumapit ako at hinaplos ang buhok niya. Di ba sabi mo prinsesa siya? Ang mga prinsesa, kailangan nilang gumaling. Maghahanap na lang si tatay ng paraan bukas, ha? Tumango si Nene kahit alam kong gutom na siya. Napakabait ng anak ko. Hindi ko alam kung paano ko siya napalaki ng ganito sa gitna ng ganitong kahirapan. Tumakbo ako sa ulan, binili ang gamot at bumalik. Pinainom ko ang babae. Pilit na ipinapasok ang tableta sa bibig niya. Kumuha ako ng mainit na tubig, pinakuluan sa uling, at dahan-dahang pinunasan ang mukha niya gamit ang lumang t-shirt ko na pinakamalinis kong damit. Wala kaming ekstrang kumot. Ang kaisa-isa naming manipis na kumot ay ibinalot ko sa kanya. Matulog ka na, Nene, sabi ko. Saan tayo hihiga, tay? Nasa papag siya. Dahan-dahan akong naupo sa malamig na sahig at sumandal sa manipis na dingding na plywood. Tinapik ko ang aking hita at mahinang sabi, halika rito sa kandungan ni tatay. Yakapin mo ako para hindi tayo lamigin. Magkayakap kaming naghintay hanggang mag-umaga. Ang estrangherang babae ay payapang nakahiga sa aming papag, balot ng nag-iisa naming kumot. Samantalang kaming mag-ama ay nagsiksikan sa isang sulok, nanginginig sa lamig, kumakalamang sikmura at basang-basa ng ulan. Ngunit habang sinisinaga ng kidlat ang kanyang mukha, may kung anong pakiramdam ang sumagi sa akin. Isang kakaibang hinala na hindi ko maipaliwanag, para siyang anghel na nahulog sa putika namin. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, ang pagdating niya ay magbabago ng lahat. Hindi ko lang alam kung swerte ba ang dala niya o isa pang bagyo na wawasak sa natitira naming buhay. Kinabukasan, nagising ako sa sikat ng araw na tumatagos sa butas ng yero. Wala na ang ulan. Napatingin ako sa papag. Gising na siya. Nakatitig siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng takot at pagkalito. Tinitignan niya ang kanyang mga kamay na may benda. Tinitignan ang maitim na dingding ng aming bahay. At tinitignan ako na parang isa akong alien. Dahan-dahan siyang bumangon. Hawak ang ulo niya na parang binibiyak ito sa sakit. Miss? Tawag ko. Dahan-dahang tumayo para hindi siya mabigla. Ayos ka na ba? Nasa ligtas ka na lugar. Tumingin siya sa akin, direkta sa mga mata ko. At ang mga salitang lumabas sa bibig niya ay nagpatigil sa akin. Sino ako? Ang tanong niya, ang boses ay basag at mahina. Tumingin siya sa paligid, sa kawalan. Nasaan ako? Bakit? Bakit wala akong maalala? Napalunok ako. Tumingin ako kay Nene na nagtatago sa likod ko. Ang babaeng ito, na halatang galing sa mataas na lipunan, ay walang ideya kung sino siya. At ngayon, siya ay nasa pangangangalaga ng isang mangingisdang walang maipakain kahit sa sarili niyang anak. Nagising ako hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa amoy. Isang matapang at masangsang na amoy na humahalo sa hangin. Amoy ng isdang ibinibilad,
Amoy ng dagat na humahalo sa burak at amoy ng usok ng kahoy. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang una kong nakita ay hindi ang pamilyar na kisame ng aking kwarto na may chandelier, kundi isang yero na tadtad ng kalawang at butas. May mga sinag ng araw na tumatagos dito na parang mga laser na tumuturo sa alikabok na lumilipad sa hangin. Bumangon ako at agad na kumirot ang buong katawan ko. Ang higaan ko ay isang papag na kawayan na matigas at maingay sa bawat galaw. Gising ka na pala, bati ng isang boses. Lumingon ako at nakita ko ang lalaking nagligtas sa akin, si Mateo. Nakasuot siya ng isang kupas na sando at shorts na maraming tahi. Sa tabi niya ay ang batang babae, si Nene, na nakatingin sa akin na parang nakakita ng multo. Kailangan kong umalis para magbenta ng isda, sabi ni Mateo habang inaayos ang lambat sa balikat niya. Ang boses niya ay pagod, pero hindi galit. Nagsaing na ako. Bantayan mo na lang. Kapag kumulo na, hinaan mo ang apoy. Marunong ka naman siguro magluto, di ba? Tumango ako, kahit hindi ako sigurado. Siguro. Umalis siya. Naiwan kami ni Nene sa loob ng masikip at mainit na barong-barong. Tinitigan ko ang palayok na itim na nakasalang sa 3 bato. May apoy sa ilalim nito. Paano ba ito? Sa buong buhay ko o sa kung ano man ang naaalala ng katawan ko, hindi ako kailanman humawak ng kahoy para magluto. Sanay ang mga kamay ko sa pagpindot ng botones ng microwave o pagtawag sa katulong. Lumipas ang ilang minuto. Nagsimulang bumula ang tubig sa palayok. Nataranta ako. Umaapo ang tubig at tumutulo sa apoy. Lumilikha ng usok. Hinaan mo yung apoy, ate! Sigaw ni Nene. Sinubukan kong hipan ng apoy, pero lalo lang itong lumakas. Kumuha ako ng basahan para hawakan ng takip, pero mainit pala ito. Nabitawan ko ang takip at gumulong ito sa lupa. Sa pagkalito ko, hindi ko naalis ang mga kahoy. Maya-maya pa, may naamoy akong sunog. Hindi amoy uling, kundi amoy ng bigas na naging abo. Nang bumalik si Mateo makalipas ang 1 oras, ang nadatnan niya ay isang bahay na puno ng usok at ako na nakaupo sa sahig, umiiyak habang yakap ang tuhod. Ang palayok ay sunog na sunog. Ang kanin sa loob ay naging maitim na bato. Hindi sumigaw si Mateo. At iyon ang mas masakit. Tiningnan niya lang ang sunog na kanin. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Alam ko kahit wala akong maalala na ang kanin na yon ay galing sa huling pera niya. Pasensya na. Garalgal ang boses ko, puno ng hiya. Hindi ko sinasadya. Wala akong kwenta. Hindi ko alam kung paano. Bumuntong hininga si Mateo. Kumuha siya ng kutsara at kinayod ang ibabaw ng kanin na hindi gaanong nasunog. May nasalba pa naman, mahina niyang sabi. Huwag ka nang umiyak. Ang mahalaga, hindi nasunog ang bahay. Tanghali na nang maghalian kami. Walang mesa. Umupo kami sa sahig na may sapin na lumang dyaryo. Sa gitna, nakalagay ang platong may salvaged na kanin na amoy usok at isang pirasong itlog na maalat. Isa lang. Isang itlog para sa aming 3. Tinitigan ko ang pagkain. Ganito ba talaga ang buhay nila? Ganito ba ang buhay ko ngayon? Ang tiyan ko ay kumukalam, pero ang lalamunan ko ay parang may nakabarang bato. Dahan-dahang kinuha ni Nene ang itlog. Binalatan niya ito ng maingat. Parang ginto ang hawak niya. Pagkatapos, gamit ang isang sinulid, hinati niya ito sa gitna. Kinuha niya ang kalahati at inilagay sa ibabaw ng kanin ko. Sa'yo na po ito, ate ganda. Nakangiting sabi ni Nene. Ang mga ngipin niya ay kulang-kulang, pero ang ngiti niya ay kumpleto. Paano ka? Tanong ko. Hati na lang kami ni tatay sa kalahati. Sagot niya, sabay subo ng maliit na piraso ng puti ng itlog. Tumingin ako kay Mateo. Wala siyang kinuha ni isang piraso ng itlog. Dinudurog niya lang ang kaunting asin sa kanin niya para magkalasa. Nakita kong sinusulyapan niya ako. Hinihintay kung kakainin ko ba. Dahan-dahan, gamit ang aking mga kamay, gaya ng ginagawa nila, kumuha ako ng kanin at itlog. Isinubo ko ito. Ang lasa ay maalat.
May halong pait ng sunog na bigas. Pero habang nanginunguya ko ito, habang nakikita ko ang sakripisyo ng magamang ito para sa isang estrangherang katulad ko, naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa aking pinggan. Ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko dahil ito ay binigay ng buong puso. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ako ng pinggan sa labas gamit ang tubig mula sa poso, napatingin ako sa kalsada sa di kalayuan. May isang itim na kotse ang dumaan ng mabagal. Tinted ang salamin, makintab. Napaka-out of place sa lugar na ito na puno ng putik at basura. Kumabog ang dibdib ko. Parang may kumalabit sa akin na isang alaala. Isang takot. Nakita ko ang kotseng yon na huminto sandali sa tapat ng eskinita namin bago muling umandar palayo. Sino sila? Hinahanap ba nila ako? O sila ba ang dahilan kung bakit ako nandito? Pinunasan ko ang mga kamay ko sa aking palda. Kinapa ko ang bulsa ng suot kong pantalon. Ang pantalon na suot ko nung inanod ako. May naramdaman akong papel na matigas dahil natuyo na matapos mabasa. Dahan-dahan kong inilabas to. Isa itong resibo o maliit na note. Halos madurog na. Pero may nakasulat sa likod gamit ang ballpen na medyo kumalat na ang tinta. Hindi pangalan, hindi address, kundi isang numero ng telepono at isang salita na halos hindi na mabasa. Ligtas. Tinago ko agad ang papel nang marinig ko ang boses ni Mateo sa likod ko. Ayos ka lang ba dyan? Namumutla ka na naman. Lumingon ako at ngumiti ng pilit. Ayos lang ako, Mateo. Napagod lang. Pero sa loob-loob ko, alam kong nagsisimula pa lang ang bagyo. Ang numerong ito ang susi sa nakaraan ko. At natatakot ako sa kung anong pinto ang bubuksan nito. Lumipas ang ilang araw at ang mga pasa sa katawan ko ay nagsimula ng maglaho. Pero ang mga sugat sa isip ko, ang kawalan ng alaala at ang pakiramdam na may malaking bahagi ng pagkatao ko ang nawawala ay nananatiling sariwa. Gayunpaman, sa maliit na barong-barong na ito, natutunan kong ang paghilom ay hindi isang karera. Ito ay dahan-dahan, parang pag-aayos ng nasirang lambat. Sinubukan kong maging kapaki-pakinabang. Hindi ako marunong mangisda at delikado ako sa kusina. Kaya sumama ako kay Mateo sa palengke. Ang pwesto niya ay maliit lang, isang sahig na may latag na sako. Ang mga isda ay nakatambak lang ng basta-basta, nilalangaw at hindi kaaya-aya tignan. May kung anong instinct ang gumalaw sa akin. Kumuha ako ng sariwang dahon ng saging sa gilid, pinunasan ito ng maigi at inilatag sa ibabaw ng sako. Inayos ko ang mga isda, ang mga pilak na tulingan sa isang hilera, ang mga mapupulang lapu-lapu sa gitna. Iwinisik ko ang kaunting tubig para magmukhang sariwa at kumikinang ang mga ito sa ilalim ng araw. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mateo, kunot ang noo habang nagbubuhat ng timba. Presentation, sagot ko. Isang salitang Ingles na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Mas bibili ang tao kung maganda ang nakikita nila. Parang alahas. Natawa siya ng mahina, isang tunog na bihira kong marinig. Isda yan isa, hindi ginto. Pero tama ako. Nang umagang yon, naubos agad ang tinda namin. Kahit ang mga masusungit na manang ay napahinto dahil mukhang malinis at premium ang aming paninda. Nang iabot ni Mateo sa akin ang kinita namin, mas malaki kaysa sa karaniwan, nakita ko ang paghanga sa mga mata niya. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong may halaga ako. Hindi ako palamuti lang. May silbi ako. Kinahapunan, umuwi si Mateo na iika-ika. Anong nangyari? Tanong ko. Agad na lumapit para alalayan siya, paupo sa papag. Wala ito. Natapakan ko lang ang isang matalim na korales habang hinihila ang bangka. Sagot niya, pilit na itinatago ang sakit. Tiningnan ko ang paa niya. Dumudugo ito at puno ng putik. Kumuha ako ng palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Lumuhod ako sa harapan niya. Ako na! Sabi ko nang akmang pipigilan niya ako. Marumi ang paa ko isa. Huwag na! Tanggi niya, halatang nahihiya. Ang mga paa niya ay magaspang,
bitak-bitak at maitim dahil sa araw at dagat. Ito ang mga paa ng isang taong buong buhay na naglakad sa tinik para sa pamilya niya. Huwag ka nang makulit. Utos ko sa malambing na paraan. Hinawakan ko ang paa niya at inilubog sa tubig. Natahimik kami habang dahan-dahan kong hinuhugasan ang dugo at lupa sa kanyang balat. Naramdaman ko ang pagtigil ng kanyang paghinga. Ang mga kamay kong makinis ay dumampi sa kanyang magaspang na balat. Isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa akin. Hindi ito pagnanasa, kundi isang malalim na respeto at koneksyon. Tumingala ako at nagtama ang aming paningin. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng lampara, nakita ko ang pagod sa mukha niya, pero nakita ko rin ang kabutihan. Siya ang lunas sa sakit na hindi ko maalala. Salamat, bulong niya. Ang boses niya ay parang dagat na payapa. Nang gabing iyon, habang kumakain kami ng hapunan, napansin kong mabilis kumain si Nene. Gutom na gutom ang bata. Si Mateo naman, hindi sumusubo. Busy siya sa paghihimay ng isda. Pinanood ko siya. Ang malalaki at magagaspang niyang daliri ay napakaingat sa pagtanggal ng maliliit na tinik. Kapag sigurado na siyang malinis ang laman, inilalagay niya ito sa plato ni Nene at ang iba ay sa plato ko. Kain na, sabi niya nang hindi tumitingin. Mahirap matulog nang may tinik sa lalamunan. Natigilan ako. Nakatingin ako sa maliit na tumpok ng isda sa plato ko. Walang tinik. Malinis. Sa buong buhay ko. Sa mga alaala kong malabo. Parang wala pang gumawa nito para sa akin. Parang sanay ako na ako ang naglilingkod. Ako ang nagbibigay. Ako ang nag-aalaga. Pero heto, ang isang lalaking halos walang maibigay. Pero ibinibigay ang lahat ng meron siya para protektahan kami sa maliliit na bagay. Tulad ng tinik ng isda. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ko ng mahina. Ang alin? Ang alagaan kami. Ang alagaan. Ako. Hindi mo naman ako kaano-ano. Bumuntong hininga siya at tumingin sa labas kung saan madilim ang gabi. Noong nawala ang asawa ko, nangako ako na hindi ko nahahayaang may masaktan pa sa mga taong nasa paligid ko. Kahit sino ka man dati, isa. Parte ka na ng bahay na ito ngayon. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ng luha. Sa gitna ng kahirapan, natagpuan ko ang isang tahanan. Pero ang kapayapaan ay sadyang madamot. Pagkatapos kumain, inutusan ako ni Mateo na bumili ng suka sa tindahan ni Aling Bibang sa kanto. Habang naghihintay ako ng sukli, napatingin ako sa maliit na telebisyon na nakapatong sa estante ng tindahan. Malabo ang signal at maingay ang audio, pero malinaw ang balita. Breaking news! Sabi ng reporter. Ang bilyonaryong si Raymond Villarreal nagdeklara na ng opisyal na pahayag tungkol sa pagkawala ng kanyang asawa. Nanigas ako. Ang pangalang yun. Raymond. Parang may pumukpok sa ulo ko. Ang screen ay nagpakita ng isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na suit, mukhang malungkot at umiiyak sa harap ng maraming kamera. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Sabi ng lalaki sa TV, ang boses na yon. Kilala ko ang boses na yon. Pero kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Wala na si Isabela. Ang yate ay natagpuan, pero ang katawan niya ay tinangay na ng dagat. Isabela. Ako si Isabela. Biglang sumakit ang ulo ko ng sobra. Ang mga imahe ay bumuhos na parang baha. Ang yate, ang ulan, ang sampal, at ang mukha ng lalaking nasa TV na tumutulak sa akin sa kamatayan. Ang lalaking nagsasabing mahal niya ako sa harap ng buong bansa ay siya ring pumatay sa akin. Isabela! Bulong ko, at ang mundo ay umikot. Ang huling narinig ko ay ang pagkabasag ng bote ng suka sa semento bago ako tuluyang nawalan ng malay. Nagising ako sa isang sigaw, hindi galing sa labas, kundi galing sa sarili kong lalamunan. Napabalikwas ako sa papag, habol ang aking hininga, habang ang pawis ay tumutulo sa aking noo na parang ulan. Ang amoy ng suka at lansa ng isda sa paligid ay biglang naglaho. Ang pumalit ay ang amoy ng mamahaling pabango ni Vanessa at ang lansa ng pagkakanulo ni Raymond
Naalala ko na. Naalala ko na ang lahat. Ako si Isabella Villarreal, ang tagapagmana ng Villarreal Shipping Lines. Ang babaeng nagpakasal sa lalaking akala niya ay prinsipe. Pero isa palang halimaw, ang babaeng itinulak sa madilim na dagat habang nagmamakaawa. Isa? Anong nangyayari? Naramdaman ko ang magaspang na kamay ni Mateo sa balikat ko. Ang pag-aalala sa boses niya ay totoo. Hindi tulad ng mga matatamis na kasinungalingan ni Raymond. Pero sa halip na kumalma, lalo akong naiyak. Ang sakit ay parang bulkang sumabog sa dibdib ko. Pinatay nila ako, Mateo. Humahagulgol kong sabi. Ang mga salita ay halos hindi makalabas sa paninikip ng lalamunan ko. Ang asawa ko, ang best friend ko, pinatay nila ako. Niyakap ako ni Mateo, mahigpit. Hindi ito yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng proteksyon. Hinayaan niya akong umiyak sa dibdib niya. Basain ang lumanyang sando ng mga luha ng isang babaeng nawalan ng lahat. Sa bisig ng mangingisdang ito, na amoy araw at dagat, naramdaman ko ang kaligtasang hindi ko naramdaman sa loob ng aking air-conditioned na mansyon. Nandito na ako. Bulong niya habang hinahaplos ang buhok ko. Ligtas ka na. Walang mananakit sa'yo dito. Tumagal ng ilang oras ang aking pag-iyak. Nang kumalma na ako, nakaupo kami sa sahig, nakasandal sa dingding na plywood. Tulog na si Nene sa papag. Hindi namamalayan ang bagyong dumaan sa loob ng bahay. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puro manicure at diamante. Ngayon ay may mga kalyo na at sugat mula sa paglilinis ng isda. Alam mo na kung sino ka, sabi ni Mateo. Hindi ito tanong, isang pahayag. Tumango ako ng dahan-dahan. Ako si Isabella. Mayaman ako, Mateo. Sobrang yaman na kaya kong bilhin ang buong barangay na ito. Tumingin ako sa kanya, naghihintay ng reaksyon. Pero ngayon, wala akong kahit ano. Ang asawa ko, idineklara na akong patay para makuha ang lahat ng meron ako. Akala ko, magbabago ang tingin niya sa akin. Akala ko, magkakaroon ng distansya o kasakiman sa mga mata niya. Pero ngumiti lang siya ng malungkot at inabutan ako ng isang basong tubig. Hindi ko kilala si Isabella na mayaman, sabi niya ng diretso. Ang kilala ko ay si Isa. Si Isa na marunong mag-ayos ng tinda para magmukhang maganda. Si Isa na naghahati sa itlog para sa anak ko. Si Isa na iniyakan ng sunog na kanin dahil nanghihinayang sa pera namin. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng palad niya ay tumagos sa puso ko. Kahit sino ka man noon, mas gusto ko ang Isa na nandito ngayon. Sa sandaling iyon, gusto ko na lang manatili dito habang buhay. Gusto kong kalimutan ang Villarreal, ang kumpanya, ang paghihiganti. Gusto ko na lang maging tagapalengke kasama si Mateo at Nene. Payapa, simple. Pero ang tadhana ay hindi pumapayag sa simpleng buhay. Kinabukasan, habang nag-aagahan kami, narinig namin ang malakas na katok sa pinto. Hindi ito katok ng bisita, kundi kalampag ng paniningil. Mateo, lumabas ka dyan. Alam naming nasa loob ka. Sigaw ng isang lalaki. Namutla si Mateo. Dito lang kayo. Utos niya sa akin at kay Nene bago lumabas. Sumilip ako sa butas ng dingding. Nakita ko ang tatlong lalaking malalaki ang katawan. Mga loan shark. Wala pa akong pera, pare. Nasira ang lambat ko noong bagyo, alam nyo yan. Pakiusap ni Mateo. Wala kaming pakialam. Sigaw ng isa sabay tulak kay Mateo sa putikan. Kung hindi ka makabayad ngayon, kukunin namin ang bangka mo. O kaya, yang anak mo ang gagawin naming pambayad. Nanlaki ang mata ko. Nakita ko si Nene na nanginginig sa takot sa tabi ko. Hindi pwede. Nakita ko si Mateo na lumuhod, nagmamakaawa niyayakap ang binti ng lalaki. Ang lalaking sumalo sa akin noong duguan ako. Ang lalaking nagbigay ng dignidad sa akin noong wala akong maalala. Ngayon ay tinatapakan na parang basura. At sa sandaling iyon, namatay ang takot sa puso ko. Ang pumalit ay isang malamig na galit. Ang Isabella noon ay iiyak at magtatago. Pero ang isa ngayon, ang isa na natutong mabuhay sa putik, handa siyang lumaban. Lumabas ako ng bahay. Hindi ako yumuko. Naglakad ako ng tuwid, taas noo,
gamit ang lakad na natutunan ko sa mga boardroom meeting at high society gala. Kahit suot ko ay lumang duster, ang aura ko ay sa isang reyna. Bitawan niyo siya, sabi ko. Ang boses ko ay hindi malakas, pero may diin na parang bakal. Napahinto ang mga lalaki, natahimik sila. Tila'y nabigla sa presensya ko. Sino ka naman, miss? Chicks ni Mateo? Pang-aasar nung leader. Lumapit ako sa kanya, mata sa mata. Ako ang magbabayad ng utang niya. Bigyan niyo kami ng 3 araw. Tumawa sila. 3 araw? Saan ka kukuha ng pera? Sa pagtitinda ng isda? Ngumiti ako. Isang ngiti na walang saya, kundi puno ng panganib. Huwag niyo nang intindihin kung saan manggagaling. Basta sa loob ng 3 araw, babayaran ko kayo ng doble. Doble? Kapalit ng pangako na hindi na kayo muling aapak sa pamamahay na ito. Nagkatinginan sila. Ang doble ay isang salitang mahirap tanggihan ng mga mukhang pera. Sige, sabi nung leader. Dinuro ako. 3 araw. Pag wala, ikaw at ang bata ang kukunin namin. Umalis sila. Tinulungan kong tumayo si Mateo. Puno ng putik ang damit niya, pero ang dignidad niya ay buo pa rin sa paningin ko. Isa, saan tayo kukuha ng pera? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Wala tayong ganoong halaga. Tumingin ako sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang mga skyscraper ng syudad. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hindi sapat ang pag-ibig para protektahan ang pamilyang ito. Kailangan ko ng kapangyarihan. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong buhayin ang patay. Huwag kang mag-alala, Mateo. Bulong ko, habang ang kamao ko ay humihigpit. May sisingilin lang ako. May mga taong may malaking utang sa akin. At panahon na para magbayad sila. Nababaliw ka na ba, Isa? Iyan ang unang sinabi ni Mateo pagpasok namin sa loob ng bahay. Nanginginig ang mga kamay niya, hindi sa takot para sa sarili niya, kundi sa takot para sa akin. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera sa loob ng 3 araw? Doble pa? Alam mo bang papatay nila tayo kapag hindi tayo nakabayad? Umupo ako sa papag at huminga ng malalim. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, pero ang isip ko ay malinaw. Mas malinaw kaysa sa nakalipas na mga linggo. Hindi tayo mamamatay, Mateo. Sagot ko ng mahinahon. Magtiwala ka sa akin. Dahan-dahan kong kinapa ang laylayan ng aking suot na pantalon. Ang pantalon na suot ko nung inanod ako. Sa loob ng tupi nito, may isang matigas na bagay na matagal ko nang nararamdaman, pero binaliwala ko noong wala pa akong alaala. Ngayon, alam ko na kung ano ito. Kumuha ako ng maliit na gunting panggupit ng sinulilid. Tas-tas, bumuka ang tahi. At mula sa loob ng maruming tela, nahulog sa palad ko ang isang bagay na kumikinang nang mas maliwanag pa sa araw. Isang singsing, isang 3 karat na diamante na napapalibutan ng maliliit na sapiro. Ito ang engagement ring na ibinigay sa akin ni Raymond noong panahong akala ko ay mahal niya ako. Tinahi ko ito sa laylayan ng pantalon ko noong gabing iyon sa yate dahil maluwag na ito sa daliri ko at natatakot akong mahulog. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Diyos ko, totoo ba yan? Ito ang pambayad natin, sabi ko. Sabay abot sa kanya. Isang lamo ito. Huwag mong ibebenta ng tuluyan. Tubusin natin kapag nakuha ko na ang dapat na sa akin. Pero sa ngayon, sapat na ito para bayaran ang utang mo ng 10 beses at ayusin ang bangka mo. Umiling si Mateo. Umatras palayo. Hindi ko matatanggap yan. Sa'yo yan, Isa. Alaala mo yan sa pamilya mo. Tumayo ako at hinawakan ang kamay niyang magaspang. Ipinasok ko ang singsing sa palad niya at isinara ang mga daliri niya. Ang singsing na yan ay simbolo ng isang pangakong napako. Mariin kong sabi. Galing yan sa lalaking pumatay sa akin. Wala nang halaga yan sa akin bilang alahas. Pero kung maililigtas nito si Nene, kung maililigtas nito ang bahay na ito, doon lang ito magkakaroon ng tunay na halaga. Napatingin si Mateo sa akin at sa unang pagkakataon, hindi awa ang nakita ko kundi paghanga. Tinanggap niya ang singsing, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Nene. Kinabukasan,
Habang nasa bayan si Mateo para asikasuhin ang sanglaan, naglakad ako papunta sa nag-iisang teleponong pampubliko sa kanto. Suot ko ang isang lumang sombrero at salamin para hindi makilala. Nanginginig ang daliri ko habang dinadial ang numero. Ang numero sa likod ng resibo na nakita ko noon. Ito ang private line ni Attorney Jacob, ang abogado ng namayapakong ama, at ang nag-iisang tao sa kumpanya na pinagkakatiwalaan ko. Hello? Sino ito? Boses ng matanda sa kabilang linya. Attorney, bulong ko. Pinipigilan ang pagpiyok ng boses ko. Ang Phoenix ay bumangon mula sa abo. Natahimik ang kabilang linya ng matagal. Rinig ko ang paghinga niya. Isabela? Garalgal na tanong niya. Diyos ko, totoo ba ito? Ang akala ng lahat ay patay ka na. Buhay ako, Jacob, at babawiin ko ang lahat. Mabilis kaming nag-usap. Sinabi ko sa kanya na huwag munang ipaalam kahit kanino. Kailangan ko ng panahon. Pero ang balitang ibinigay niya sa akin ay parang bombang sumabog sa tenga ko. Mabuti at tumawag ka, Isabela, sabi niya ng seryoso. Dahil bukas na bukas din, pipirmahan ni Raymond ang kontrata para ibenta ang lupaing kinatitirikan ng squatters area sa tabi ng ilog. Gagawin itong resort. Nanlamig ako. Ang lupaing iyon ang tinitirhan ni na Mateo. Iyon ang tinitirhan ng buong komunidad na kumupkop sa akin. Pigilan mo siya, Jacob. Gamitin mo ang lahat ng legal na paraan para madelay ang pirmahan. Utos ko. Ang dating Isabela na mahina ay wala na. Ang kausap niya ngayon ay ang tunay na may-ari ng kumpanya. Gagawin ko ang makakaya ko, senyora, pero kailangan mong magpakita sa lalong madaling panahon. Pagbaba ko ng telepono, dumaan ako sa isang tindahan ng salamin. Nakita ko ang reflection ko, ang mahaba at kulot kong buhok. Ang buhok na gustong-gustong suklayin ni Raymond ay masyadong agaw pansin. Masyadong Isabela. Pumasok ako sa isang mumurahing barbershop. Anong gagawin natin, miss? Tanong ng barbero. Gupitin mo lahat. Utos ko habang nakatingin sa salamin. Gawin mong maiksi. Yung parang lalaki. Yung madaling kumilos. Yung handang lumaban. Habang nalalaglag ang bawat hibla ng buhok ko sa sahig, pakiramdam ko ay tinatanggal ko rin ang bigat ng nakaraan. Ang babaeng mahina. Ang babaeng sunod-sunuran ay unti-unting nawawala. Nang umuwi ako, halos hindi ako makilala ni Nene. Ate ganda, bakit nawala ang buhok mo? Tanong niya, hinahawakan ng maiksi kong gupit. Lumuhod ako at nginitian siya. Kasi Nene, minsan kailangan nating magbago para maging mas malakas. Hindi na ako prinsesa ngayon, kawal na ako. Dumating si Mateo. Dala ang pera at mga bagong gamit para sa bahay. Bigas, delata at gamot. Natigilan siya nang makita ako. Hinawakan niya ang pisngi ko. At sa mga mata niya, nakita ko ang lungkot. Alam niyang ang pagbabagong ito ay paghahanda sa pag-alis ko. Bagay sa'yo. Simple niyang sabi, pero alam kong marami pa siyang gustong sabihin. Mateo, tawag ko sa kanya. May nalaman ako. Ang lupaing ito, ibebenta na ni Raymond. Kailangan nating ihanda ang mga tao. Natahimik ang paligid. Ang akala namin ay tapos na ang problema sa loan shark. Pero heto ang isang higanting alon na paparating. Pero bago pa kami makapagplano, naramdaman namin ang pagyanig ng lupa. Dumagundong. Isang malakas na tunog ng makina ang bumabasag sa katahimikan ng hapon. Nagtakbuhan ang mga kapitbahay palabas. Lumabas din kami ni na Mateo at Nene. Sa bungad ng eskinita, nakahilera ang 3 malalaking bulldozer na kulay dilaw. Ang mga bakal na ngipin nito ay nakatutok sa aming mga barong-barong. Sa harap ng mga ito may isang itim na van ang huminto. Bumukas ang pinto. Unang bumaba ang isang pares ng pulang sapatos na may mataas na takong. Sumunod ang isang pamilyar na figura na suot ang isang mamahaling dress at sunglasses. Vanessa. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinignan ang aming lugar na parang nakatingin siya sa isang basurahan. Simula na ang clearing operation. Sigaw niya sa mga tauhan. Ang boses ay puno ng kapangyarihan at paghamak. Walang titirang daga sa lupain ko.
Naramdaman ko ang paghawak ni Nene sa binti ko. Naramdaman ko ang takot ng buong komunidad. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako natakot. Tinitigan ko si Vanessa mula sa malayo. Hindi niya ako nakikita sa likod ng mga tao. Hindi niya ako nakikilala sa bago kong anyo. Pero nakikita ko siya. At sa isip ko, binanggit ko ang isang pangako. Mag-enjoy ka na sa huling sandali ng kapangyarihan mo, Vanessa. Dahil ang lupang inaapakan mo ay magiging hukay mo. Parang nilindol ang buong barangay nang huminto ang mga dambuhalang makina sa tapat ng aming entrada. Ang usok ng krudo ay humalo sa alikabok na lumikha ng isang nakakasulasok na ulap. Sa likod ng mga makinang ito ay ang mga armadong gwardya at sa gitna nila, nakatayo si Vanessa na parang isang reyna sa gitna ng mga daga. Nanginig ang laman ko, hindi sa takot, kundi sa isang nag-aalab na puot. Suot niya ang isang puting dress na walang kahit anong dumi, habang kami dito ay naliligo sa putik at pawis. Harangan ng daan, sisigaw ni Kapitan, ang leader ng aming barangay. Nagkapit bisig ang mga tao. Si Mateo ay nasa unahan, kasama ang iba pang kalalakihan. Ang mga nanay at bata, kasama ako at si Nene, ay nasa ikalawang hilera. Nakatalukbong ako ng isang lumang panyo sa ulo para itago ang aking muka at suot ko ang malaking salamin na binili ko sa palengke. Lumapit si Vanessa. Tinanggal niya ang kanyang sunglasses at tiningnan kami isa-isa ng may pandidiri. "Listen to me, you parasites!" Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng paghamak. "This land is private property. Binili na ito ng Villarreal Corp. Kung ayaw niyong masaktan, umalis na kayo dyan, or else I will bury you with your trash." "Hindi niyo pwedeng gawin to," sagot ni Mateo. Matapang na humakbang paabante. "May karapatan kami dito? May proseso sa batas bago niyo kami paalisin." Tumawa si Vanessa ng mapakla. "Batas? I am the law here, Manong. At ikaw." Tiningnan niya si Mateo mula ulo hanggang paa. "Amoy pa lang ninyo. Bawal na sa batas ko." Nagtawanan ang mga gwardya niya. Gusto kong sumugod. Gusto kong hilahin ang buhok niya at isubsob ang mukha niya sa putikan. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ngayon. Hindi pa oras. Biglang may bato na lumipad mula sa likuran namin. Tumama ito sa balikat ng isang gwardya. "Sugurin sila!" Sigaw ng gwardya. Nagkagulo. Nagsimulang magtulakan. Ang mga bulldozer ay umabante ng kaunti. Sapat para takutin ang mga tao. Nagsigawan ang mga bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Nene. Nadapa siya habang tumatakbo palayo. Nahulog ang manika niya sa paanan mismo ni Vanessa. "Yuck!" Sigaw ni Vanessa nang tumama ang maruming manika sa puting sapatos niya. Agad na gumapang si Nene para kunin ang manika. "Sorry po! Sorry po!" Tinignan ni Vanessa ang bata nang may purong kasamaan. "Layuan mo ako, batang hamog!" Itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay. Akmang sasampalin niya si Nene, ang inosenteng bata na walang ibang ginawa kundi pulutin ang laruan niya. Nagdilim ang paningin ko. Ang lahat ng plano, ang lahat ng pag-iingat ay nawala sa isip ko. Ang natira na lang ay ang instinct ng isang ina. Bago pa dumapo ang palad ni Vanessa sa mukha ni Nene, isang kamay ang sumalo sa pulsuhan niya. Ang kamay ko, napatigil ang lahat. Napasinghap si Vanessa sa gulat. Mahigpit ang hawak ko sa kanya. Ramdam ko ang pulso niya na mabilis na tumitibok sa ilalim ng aking mga daliri. Ang mga kuko ko, na ngayon ay hindi na manikurado, kundi matalim at matigas, ay bumaon sa balat niya. Dahan-dahan akong nag-angat ng tingin. Kahit nakasalamin ako, kahit may talukbong ako, tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ipinadama ko sa kanya ang bigat ng galit ng isang babaeng pinatay niya. "Huwag na huwag mong dadapuan ng marumi mong kamay ang anak ko." Bulong ko sa mababang boses. Ang boses na yon ay hindi kay Isa na tindera ng isda. Iyon ay boses ni Isabela Villarreal. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Nakita ko ang takot na gumuhit sa mukha niya. Pamilyar sa kanya ang boses. Pamilyar sa kanya ang hawak. "Sino? Sino ka?" Nauutal niyang tanong. Sinusubukang bawiin ang kamay niya, pero hindi ko binibitawan. "Bitawan mo ang nanay ko."
Ang sigaw na yon ay galing kay Nene. Yumakap siya sa bewang ko, umiiyak. "Huwag niyo pong saktan ang nanay ko. Masama kayo." "Nanay." Ang salitang iyon ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa akin. Natauhan ako. Binitawan ko si Vanessa ng padarag. Napahawak si Vanessa sa pulsuhan niya na namumula na. Tinitigan niya ako ng maigi. Pilit na inaalala kung saan niya ako nakita. "Umalis na kayo." Sigaw ni Mateo, na ngayon ay nasa tabi ko na. Hawak ang isang tubo. Ang ibang mga lalaki sa barangay ay sumugod na rin para protektahan kami. Sa di kalayuan, narinig namin ang wangwang ng mga pulis. Dumating na sila at kasama nila ang isang lalaking naka-Amerikana, si Attorney Jacob. "Itigil yan!" Sigaw ni Attorney Jacob gamit ang megaphone. "May temporary restraining order ang korte. Walang demolition na magaganap ngayon." Napamura si Vanessa. Tinignan niya ulit ako ng huling beses. Isang tingin na napuno ng pagdududa at kutob bago siya tumalikod at sumakay sa kanyang van. "Hindi pa tayo tapos," banta niya bago isara ang pinto. Nang makaalis na sila at nang humupa na ang gulo, niyakap ko si Nene ng mahigpit. Nanginginig pa rin ang bata. "Bakit mo ginawa yon, Nene?" Tanong ko habang hinahaplos ang likod niya. "Bakit mo ako tinawag na nanay?" Tumingala si Nene sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng luha pero may ngiti sa labi. "Kasi po, ipinagtanggol niyo ako. Ganun po ang ginagawa ng nanay, di ba? At saka, mahal ko po kayo, ate ganda." Tumingin ako kay Mateo. Nakangiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Alam niyang pansamantala lang ang nanay na ito. Nang gabing iyon, habang mahimbing na ang tulog ng mag-ama, nag-impake ako ng aking gamit. Isang maliit na bag lang. Wala naman akong dinala dito, kundi ang sarili ko. Nag-iwan ako ng sulat sa ibabaw ng mesa, katabi ng singsing na hindi nila isinangla. "Mateo at Nene, salamat sa pagbibigay sa akin ng buhay noong panahong patay na ako. Salamat sa pagtuturo sa akin kung paano maging tao. Kailangan kong umalis para tapusin ang giyerang ito. Kailangan kong umalis para masiguro na wala ng bulldozer ang muling lalapit sa bahay na ito. Babalik ako. Pangako." Isa lumabas ako ng bahay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang bawat hakbang palayo ay mas mabigat pa kaysa noong umahon ako mula sa dagat. Pero kailangan. Sumakay ako sa itim na kotseng naghihintay sa kanto. Binuksan ni Attorney Jacob ang pinto para sa akin. "Handa na ba ang lahat, senyora?" Tanong niya. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa maliit na barong-barong kung saan natuto akong magluto ng sunog na kanin at magmahal ng batang hindi ko kaano-ano. Pinahid ko ang huling luha sa aking pisngi at sumakay sa kotse. "Handa na ako, Jacob." Sagot ko ng malamig. "Simulan na natin ang burol ko." Ang mansyon ng mga Villarreal ay nagliliwanag ngayong gabi. Mula sa labas ng gate, tanaw ko ang hilera ng mga mamahaling sasakyan. Puno ng mga puting liryo ang hardin. Ang paborito kong bulaklak. Nakakatawa, dahil noong nabubuhay pa ako sa paningin nila, ni isang tangkay ay hindi ako binigyan ni Raymond. Ngayong patay na ako, kaya niyang punuin ang buong bahay nito para sa palabas. Nakaupo ako sa likod ng tinted na sasakyan ni Attorney Jacob. Suot ko ang isang itim na dress na yakap ang bawat kurba ng aking katawan. Hindi ito ang konserbatibong damit na isinusuot ng dating Isabela. Ito ay damit ng isang babaeng handang pumatay. Ang bago kong gupit na buhok ay nakastyle ng matapang, nagpapakita ng aking leeg at ng suot kong kwintas na diamante. Ang tanging alahas na hindi nakuha ni Vanessa. "Handa na ba ang security team?" Tanong ko nang hindi lumilingon. "Nakaposisyon na sila sa loob, senyora." Sagot ni Jacob. "Hinihintay na lang ang signal mo." Bumuntong hininga ako. Sa isip ko, nakikita ko ang mukha ni Nene at Mateo. Sila ang lakas ko ngayong gabi. Gagawin ko ito para sa kanila. Binuksan ng driver ang pinto. Bumaba ako at ang hangin ng gabi ay humaplos sa aking balat. Hindi na ako nilalamig. Sanay na ako sa bagyo. Naglakad ako papasok sa main hall. Ang bawat hakbang ng aking stiletto sa marmol na sahig ay parang martilyo ng hukom na nagbabadya ng hatol. Sa loob, naroon silang lahat.
ang mga board members, ang mga kaibigan sa high society na plastic, at ang mga reporter. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Raymond sa harap ng isang malaking picture frame ko. Nakaitim siya, pero alam kong designer suit yon. Umiiyak siya. O baka naman naglalagay lang siya ng eye drops. Sa tabi niya, nakahawak sa braso niya si Vanessa. Nakasuot din ito ng itim, pero masyadong mababa ang neckline at sa leeg niya, naroon pa rin ang kwintas ko. Ang kapal ng muka. Napakabuting asawa ni Isabella, sabi ni Raymond sa mikropono. Ang boses ay garalgal. Wala na siya, at pakiramdam ko ay namatay na rin ang kalahati ng puso ko. Pero alam kong gusto niyang maging masaya ako. Gusto niyang ipagpatuloy ko ang nasimulan niya. Hindi ko na kaya ang script nila. Itigil mo na ang drama, Raymond. Masyado nang gasgas ang linya mo. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong hall gamit ang sound system na pinahack ko kay Jacob bago ako pumasok. Natahimik ang lahat. Parang huminto ang oras. Ang musika ng violin ay tumigil. Ang mga bulungan ay namatay. Lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Tumayo ako doon. Pinaliligiran ng liwanag. Hindi ako yumuko. Tinaas ko ang aking baba at naglakad palapit sa kanila. Ang crowd ay humawi na parang Red Sea. Naririnig ko ang mga singhap ng gulat. Diyos ko, si Isabella ba yan? Akala ko patay na siya. Ibang-iba ang itsura niya. Nakarating ako sa paanan ng entablado. Tumingala ako kina Raymond at Vanessa. Namutla si Raymond. Ang hawak niyang baso ng wine ay dahan-dahang dumulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang pulang likido ay kumalat sa puting karpet na parang dugo. Iisa? Nauutal niyang tawag. Parang nakakita siya ng multo. Paano? Paano ka? Umakyat ako sa stage. Kinuha ko ang mikropono mula sa nanginginig niyang kamay. Sorry I'm late to my own funeral. Sabi ko nang nakangiti. Isang ngiti na hindi umabot sa mata. Humarap ako sa mga bisita. Gusto ko lang itama ang sinabi ng asawa ko. Hindi namatay ang kalahati ng puso niya. Dahil sa simula pa lang, wala naman siyang puso. Nag-flash ang mga kamera ng media. Ito ang scoop na hinihintay nila. Sumugod si Vanessa palapit sa akin. You bitch! Buhay ka! Akmang sasampalin niya ako, gaya ng nakasanayan niya noon. Pero hindi na ako ang dating Isabella. Sinalag ko ang kamay niya sa ere. Mahigpit. Pinihit ko ito ng bahagya kaya napaluhod siya sa sakit. Lumapit ako sa tenga niya at bumulong. Sapat lang para marinig ng lapel microphone na suot ko. Maganda ang kwintas mo, Vanessa. Pero mas bagay yan sa leeg mo kung hihigpitan ko ng kaunti para maramdaman mo kung paano maubusan ng hininga. Itinulak ko siya palayo. Nadapa siya sa tabi ng basag na baso. Security! Sigaw ni Raymond. Sinusubukang bawiin ang control. Ilabas niyo ang babaeng to. Impostora siya. Baliw siya. Bumukas ang mga pinto sa gilid. Pumasok ang dos-dosenang security guards. Pero hindi sila lumapit sa akin. Lumapit sila kina Raymond at Vanessa. Anong ginagawa niyo? Ako ang nagpapasweldo sa inyo. Sigaw ni Raymond. Actually, singit ni Attorney Jacob na umakyat na rin sa stage dala ang isang folder. Ayon sa batas, ang lahat ng assets ni Isabella ay nananatiling sa kanya dahil buhay siya. At dahil dito, void ang power of attorney na pinirmahan mo kanina, Raymond. Ikaw ang trespassing sa pamamahay na ito. Nagbulungan ang mga tao. Ang kahihiyan sa mukha ni Raymond ay hindi matatawaran. Humarap ako sa kanya. Ang lalaking minahal ko ng 20 taon. Ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay ko. Ngayon, wala akong nararamdaman kundi awa. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Utos ko ng mahinahon pero may diin. Ngayon din, bago ko ipakaladkad kayo palabas na parang mga basurang tinatapon sa ilog. Isabella, pag-usapan natin to. Pagmamakaawa ni Raymond, biglang nagbago ang tono. Lumuhod siya at sinubukan hawakan ang laylayan ng dress ko. Mahal, nagkamali lang ako. Naligaw lang ako ng landas. Si Vanessa, ginayuma niya ako. Ikaw ang mahal ko. Tiningnan ko siya. Naalala ko si Mateo.
Naalala ko kung paano niya hinati ang itlog para sa amin. Iyon ang tunay na lalaki. Ito, isang uod. Sinipa ko ang kamay niya palayo. Save your tears for the court, Raymond. Sagot ko. Dahil sisiguraduhin kong sa kulungan ka pupulutin. At doon, walang aircon, walang wine, at walang magliligtas sa'yo. Sininyasan ko ang mga gwardya. Ilalabas na sila. Nagpupumigla si Vanessa habang hinihila siya ng 2 gwardya. Hindi pa tayo tapos, Isabela. Babalikan kita. Papatayin kita ulit. Try me. Bulong ko habang pinapanood silang kaladkarin palabas ng sarili nilang party. Nang magsara ang malaking pinto sa likod nila, naiwan ako sa gitna ng entablado. Tahimik ang lahat. Ang mga bisita ay nakatingin sa akin ng may takot at paghanga. Nanalo ako. Nabawi ko ang bahay. Nabawi ko ang kumpanya. Napahiya ko sila. Pero nang tignan ko ang malaking bulwagan na puno ng ginto at kristal, naramdaman ko ang kakaibang lamig. Wala dito ang init ng maliit na kusina ni Mateo. Wala dito ang tawa ni Nene. Napahawak ako sa tiyan ko, kung saan nandoon pa rin ang alaala ng gutom na pinawi ng pagmamahal ng isang pamilyang hindi ko kadugo. Simula pa lang ito, bulong ko sa sarili ko. Babalikan ko kayo, Mateo, kapag tapos na ang lahat ng gulo. Pero sa likod ng isip ko, may isang tanong na gumugulo. Matatanggap pa kaya nila ako ngayong isa na ulit akong halimaw na puno ng ginto? Nakatayo ako sa harap ng malawak na bintana ng aking opisina sa itaas na palapag ng Villarreal Building. Ang lahat ay nakaplano na. Ang bawat pirma ko sa mga dokumentong hawak ni Attorney Jacob ay parang mga bala na tumatama sa natitirang buhay ni Raymond at Vanessa. Senyora, na-freeze na ang lahat ng bank accounts na nasa pangalan ni Raymond. Ulat ni Jacob habang inaayos ang kanyang salamin. Ang kotse, ang kondo na binili niya para kay Vanessa, at pati ang mga shares na kinuha niya ng illegal, lahat ay nabawi na natin. Wala silang matataguan ngayon. Tumango ako ng dahan-dahan. Gusto kong maramdaman nila ang naramdaman ko, Jacob. Gusto kong malaman nila kung paano ang mawalan ng pangalan, mawalan ng dangal, at mawalan ng kahit isang sentimo para pambili ng pagkain. Habang nagsasalita ako, ang paningin ko ay nakatuon sa isang folder sa gilid ng mesa ko. Hindi ito tungkol sa kumpanya. Ito ay ang titulo ng lupa sa tabing ilog. Ang lupain kung saan nakatira sina Mateo. Tungkol sa demolition, senyora? Tanong ni Jacob. Ipasa mo ang memo sa lahat ng departamento. Utos ko ng may diin. Ang clearing operation ay kanselado. Simula ngayong araw, ang lupain na yon ay ililipat sa isang foundation. Ang mga tao doon ay hindi na kailangang matakot na mawalan ng bahay. Gawin nating legal ang paninirahan nila at simulan ang rehabilitasyon ng lugar. Ito ang unang hakbang ng pagbabayad pugay ko sa kanila. Ibinigay nila sa akin ang buhay ko, kaya ibibigay ko sa kanila ang kanilang kinabukasan. Pero habang lumilipas ang mga oras sa loob ng malamig na gusaling ito, unti-unting nanunuot ang lungkot sa aking buto. Ang opisina ko ay amoy lavender at mamahaling leather, pero ang hinahanap ng ilong ko ay ang amoy ng usok ng kahoy at alat ng dagat. Napatingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Wala na ang mga mantsa ng kaliskis ng isda. Wala na ang mga kalyo. Pero parang may kulang. Parang mas buhay ako nung naghahati kami sa isang itlog kaysa ngayong mag-isa akong kumakain sa isang mesa na puno ng masasarap na putahe. Samantala, sa isang madilim at maruming motel sa labas ng syudad, alam kong nagaganap ang totoong impyerno para sa 2 taong nagkanulo sa akin. Kasalanan mo ito, Raymond. Sigaw ni Vanessa. Ang boses ay matinis at puno ng pait. Sabi mo patay na siya. Sabi mo secured na ang lahat. Ngayon, pati ang alahas ko kinuha ng mga gwardya niya. Tumahimik ka, Vanessa! Ganti ni Raymond. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama na butas-butas ang kutsyon. Ang amoy ng amag at ihi sa paligid ay malayo sa luho ng mansyon. Binigyan kita ng lahat, pero ikaw ang naging pabaya. Kung hindi ka naging masyadong mapagmataas, hindi sana niya tayo natunton.
Wala na tayong pera. Paano tayo kakain? Hagulhol ni Vanessa. Ang dumi-dumi dito. Hindi ako pwedeng tumira sa ganitong lugar. Nagtitigan ng dalawa. Ang pag-ibig na akala nila ay matatag ay nagsimula nang gumuho ng mawala ang ginto na nagbubuklod dito. Ang kasakiman nila ang naging mitya ng kanilang pagkawasak. Sinimulan nilang sisihin ang isa't isa. Kinalimutan ang mga pangakong binitawan nung nasa tuktok pa sila. Binalikan ko ang aking alaala. Naalala ko ang gabi noong pinunasan ko ang paa ni Mateo. Ang katahimikan namin ay puno ng respeto. Ang hirap ni na Mateo ay hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa tadhana. Pero ang hirap ni na Raymond ngayon ay bunga ng kanilang sariling mga kamay. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa aking malambot na kama. Masyadong tahimik ang mansyon. Hinahanap ko ang tunog ng ulan na pumapatak sa yero. Hinahanap ko ang mahinang hilik ni Nene sa tabi ko. Tumayo ako at pumunta sa kusina. Nagpakulo ako ng tubig at nagsaing. Hindi ko ginamit ang electric cooker. Kumuha ako ng palayok at isinalang ito sa stove. Pinanood ko ang pag-angat ng usok. Mateo, Nene, pulong ko sa dilim. Matatapos na ito. Konting tiis na lang. Pero hindi ko alam. Ang huling baraha ni Raymond ay hindi pa nailalabas. Sa motel, kinuha ni Raymond ang kanyang luma at sirang cellphone. May isang contact siyang tinawagan. Isang thuggish na tauhan na dati niyang ginagamit sa maruruming trabaho ng kumpanya. Hanapin niyo ang mangingisdang tumulong sa kanya. Utos ni Raymond. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi ko na mababawi ang kumpanya, sisiguraduhin kong mawawala rin sa kanya ang kaisa-isang bagay na nagpapasaya sa kanya ngayon. Gawin niyo ang lahat. Kunin niyo ang bata. Ibinaba ni Raymond ang telepono at tumawa ng mapakla. Akala mo, panalo ka na, Isabela? Hindi mo alam ang impyernong dadalhin ko sa pinto ng bago mong pamilya. Hindi ko narinig ang tawag na yon. Ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng puso ko na puno ng pangungulila. Pinunasan ko ang isang luhang pumatak sa aking pisngi habang kinakain ko ang kanin na niluto ko. Ang kanin na perpekto ang pagkakaluto, pero wala ng lasa dahil wala akong kahati. Kung gusto mong makita ang batang ito na humihinga pa, pumunta ka sa lumang bodega sa tabing ilog. Mag-isa ka lang, walang pulis, walang abogado. Dalhin mo ang lahat ng pirmadong dokumento ng paglilipat ng ari-arian pabalik sa pangalan ko. May 1 oras ka, Isabela. 1 oras bago ko itapon ang anak mo sa Agos kung saan mo ako gustong ilibing. Ang boses ni Raymond sa kabilang linya ay hindi na boses ng tao. Ito ay boses ng isang desperadong hayop na nasasadsad sa pader. Binitawan ko ang telepono. Ang aking marangyang opisina na may malambot na carpet ay biglang nagmukhang isang kulungan. Ang lahat ng ginto, ang lahat ng tagumpay na nakamit ko sa loob ng ilang araw ay nawalan ng saysay. Ano ang halaga ng bilyon-bilyong piso kung ang kaisa-isang batang tumawag sa akin ng nanay ay nasa panganib dahil sa akin? Hindi ako tumawag ng pulis. Alam ko kung gaano kadesperado si Raymond. Sa halip, tinawagan ko ang nag-iisang tao na alam kong mas may dahilan kaysa sa akin para iligtas si Nene. Makalipas ang 30 minuto, narating ko ang eskinita ng aming barangay gamit ang aking kotse. Doon ko nakita si Mateo. Nakaupo siya sa putikan, hawak ang manikang walang mata ni Nene. Ang kanyang balikat na dati ay matikas, ay nakayuko na ngayon sa bigat ng sakit. Mateo, sigaw ko habang bumababa sa kotse. Pagkakita niya sa akin, tumayo siya. Ang mga mata niya ay puno ng galit, pagod at takot. Lumapit siya at hinawakan ako ng mahigpit sa balikat. Nasaan ang anak ko, Isa? Nasaan si Nene? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Sabi ng mga kapitbahay, may mga lalaking kumuha sa kanya. Mga lalaking nakasuit. Mga tao mo ba yon? Hindi ko sila tao, Mateo. Tao sila ng lalaking sumira ng buhay ko. Sagot ko habang tumutulo ang luha ko. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ito. Pero sumumpa ako. Ililigtas natin siya. Alam ko kung nasaan sila.
Hindi na nagtanong pa si Mateo. Sumakay kami sa kotse at mabilis na nagtungo sa lumang bodega sa dulong bahagi ng ilog, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagdating namin doon, ang kapaligiran ay amoy kalawang at nabubulok na kahoy. Ang hangin ay malamig, dala ang baha ng alaala ng gabing itinapon ako sa dagat. Pumasok kami sa loob. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga butas ng bubong. Sa gitna ng bodega, nakatali si Nene sa isang lumang silya. Ang kanyang maliit na muka ay puno ng luha at dumi, pero nang makita niya kami, sumigla ang kanyang mga mata. "Nanay, tatay," sigaw niya, pero agad siyang pinatahimik ng isang malakas na sampal mula sa isang lalaki, si Raymond. "Huwag mong saktan ng bata," sigaw ako. Akmang susugod, pero pinigilan ako ng isang tauhan ni Raymond na may hawak na bakal. Lumabas si Raymond mula sa anino. Ang kanyang suit ay lukot na, ang kanyang mukha ay hindi na ahit, at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa baliw na galit. Sa kabilang kamay niya, may hawak siyang isang baril. "Nandito na ang bida," tawa ni Raymond. Isang tunog na parang pagkiskis ng bakal. "Ibigay mo sa akin ang folder, Isabela. Ibigay mo ang kumpanya ko at baka hayaan ko kayong mabuhay. Ibigay mo ang anak ko," sabi ni Mateo nang may boses na kasing lalim ng dagat. Humakbang siya paabante, hindi natatakot sa baril na nakatutok sa kanya. "Manatili ka dyan, mangingisda," banta ni Raymond. "Isang hakbang pa at tatapusin ko ang batang ito. Raymond, kunin mo na ang lahat. Ito ang folder. Pirmahan ko na lahat." Inihagis ko ang folder sa sahig sa pagitan namin. "Pakawalan mo lang si Nene. Wala siyang kinalaman dito." Tumingin si Raymond sa folder, pagkatapos ay tumingin sa akin at kay Mateo. Isang mapanirang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Alam mo, Isabela, noong nalaman kong isang hamak na mangingisda lang ang nagligtas sa'yo, natawa ako. Ang isang reynang tulad mo, nakipagsiksikan sa putikan para lang mabuhay?" Tumingin siya kay Mateo nang may pandidiri. "At ikaw, akala mo ba ay mahal ka niya? Ginagamit ka lang niya para makapagtago. Kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon ka rin niya na parang basurang isda." "Nagkakamali ka," sagot ni Mateo. "Hindi ko kailangan ang pera niya. Ang kailangan ko ay ang pamilyang binuo namin sa loob ng maliit naming bahay. Isang bagay na hinding-hindi mo maiintindihan dahil wala kang puso." Sa galit ni Raymond, itinutok niya ang baril kay Mateo. "Ang lakas ng loob mong pangaralan ako." Sa sandaling iyon, kumilos si Mateo. Hindi siya mabilis na parang bida sa pelikula, pero ang bawat galaw niya ay puno ng lakas ng isang taong sanay sa pakikipagbuno sa malalaking alon. Sinunggaban niya ang kamay ni Raymond. Nagpumiglas si Raymond. "Bitawan mo ako," sabi. Narinig namin ang tunog ng pagkakaladkad ng mga silya at ang hiyaw ni Nene. Tumakbo ako palapit sa bata para kalasin ang kanyang tali. "Nene, tumakbo ka. Labas," utos ko habang mabilis na pinuputol ang lubid. Sa kabilang bahagi ng bodega, nagpapabuno ang dalawang lalaki. Ang pisikal na lakas ni Mateo na galing sa marangal na pagtatrabaho ay unti-unting lumalamang sa lambot ng katawan ni Raymond na puro bisyo. "Isabela, takbo!" sigaw ni Mateo habang sinasakal ang braso ni Raymond para hindi maitutok ang baril sa amin. Nakuha ko na si Nene. Palabas na kami nang marinig namin ang isang malakas na putok. Isang putok na bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatigil ako, napalingon. Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. Nakita ko silang dalawa na nakatayo pa rin, magkayakap sa isang marahas na pakikipagbuno. Pagkatapos, dahan-dahang bumitaw si Mateo. Napahawak si Mateo sa kanyang tagiliran. Ang kanyang lumang sando ay mabilis na nababalot ng kulay pula. "Mateo," ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong bodega. Bumagsak si Mateo sa kanyang mga tuhod. Si Raymond naman ay nakatayo pa rin, nanginginig ang kamay na hawak ang baril. Ang muka ay puno ng gulat sa sarili niyang nagawa. "Hindi ko sinasadya," bulong ni Raymond. Pero bago pa siya makakilos ulit, narinig namin ang malalakas na yabag ng mga paa
at ang liwanag ng mga flashlight mula sa labas. Dumating na ang mga pulis na tinawagan ni Attorney Jacob ng palihim. Ibagsak ang baril, itaas ang mga kamay, sigaw ng mga awtoridad. Binitawan ni Raymond ang baril. Bagsak ang kanyang balikat. Tapos na ang kanyang laro. Pero wala na akong pakialam sa kanya. Tumakbo ako kay Mateo. Sinalo ko siya bago pa man tumama ang kanyang ulo sa semento. Inilagay ko ang kanyang ulo sa aking kandungan. Ang init ng kanyang dugo ay dumadaloy sa aking mga kamay. Kasing init ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Mateo, huwag kang pipikit. Huwag kang aalis, please. Pagmamakaawa ko, ang mga luha ko ay pumapatak sa kanyang mukha. Ngumiti siya ng mahina, kahit halatang nahihirapan siyang huminga. Ang anak ko, si Nene? Ligtas siya, Mateo. Ligtas na si Nene. Sabi ko habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Salamat. Salamat sa lahat. Isa, bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng lumabo. Bumalik ka na. Sa trono mo. Hindi ka bagay sa putik. Hindi, sagot ko ng may determinasyon. Ang trono ko ay kung nasaan kayo. Diyan ka lang, Mateo. Lalaban tayo. Narinig ko ang sirena ng ambulansya sa labas, pero habang hawak ko ang lalaking nagligtas sa akin ng 2 beses, ang tanging nararamdaman ko ay ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na maririnig ko ang tibok ng kanyang puso, ang amoy ng antiseptic at ang nakakabinging katahimikan ng private hospital hallway ay malayo sa amoy ng dagat at ingay ng palengke. Nakaupo ako sa isang malamig na upuan, ang aking itim na dress ay may tuyo na at maitim naman siya ng dugo. Dugo ni Mateo. Hindi ako kumilos, hindi ako kumain. Nakatitig lang ako sa pintuan ng intensive care unit, hinihintay ang bawat paglabas ng nurse. Sa tabi ko, nakasandal si Nene, pagod na pagod at nakatulog na dahil sa kakaiyak. Ang maliit niyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng aking damit, na tila natatakot na kapag bumitaw siya ay mawawala rin ako. Senyora, kailangan niyo munang magpahinga, bulong ni Attorney Jacob habang inaabutan ako ng kape. Ligtas na si Mateo. Sabi ng doktor, hindi tumama ang bala sa mahalagang organ, pero marami siyang nawalang dugo. Huminga ako ng malalim. Ang bawat hininga ay parang may kasamang bubog sa dibdib. Paano ako magpapahinga, Jacob? Habang ang lalaking nagbigay sa akin ng lahat ay nakikipaglaban para sa buhay niya dahil sa akin. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito. Hinugasan ko na sa banyo kanina. Pero pakiramdam ko ay ramdam ko pa rin ang init ng dugo ni Mateo sa aking mga palad. Kumusta na ang kaso? Tanong ko. Ang boses ko ay naging matigas at malamig. Tapos na ang laro ni na Raymond at Vanessa, senyora. Ulat ni Jacob. Dahil sa tangkang pagpatay at kidnapping, wala silang piyansa. Nakita rin ng mga awtoridad ang mga ilegal na transaksyon na ginawa ni Raymond noong akala niya ay patay ka na. Mabulok sila sa kulungan. Si Vanessa, nawalan na ng katinuan. Sinisisi niya si Raymond sa lahat at ang balita ay itinakwil na rin siya ng sarili niyang pamilya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking labi. Ang hatol ng langit ay hindi laging mabilis, pero laging tumpak. Ang mga taong dating nagpapasasa sa aking yaman ay naroroon na, sa lugar na nararapat sa kanila, sa dilim, sa dumi, at sa kawalan ng pag-asa. Pero hindi yun sapat para pawiin ang sakit sa puso ko. Makalipas ang 2 araw, nagising na si Mateo. Dahan-dahan akong pumasok sa kwarto niya. Nakita ko siyang nakahiga, maputla, at maraming tubo na nakakabit sa kanyang katawan. Pero nang makita niya ako, ang unang bagay na ginawa niya ay ang subukang ngumiti. Isa. Mahina niyang tawag. Lumapit ako at hinawakan ng kamay niya. Huwag ka munang magsalita, Mateo. Magpahinga ka lang. Si Nene? Nasa labas siya. Kumakain kasama si Jacob. Ligtas siya, Mateo. Wala nang mananakit sa kanya. Wala nang bulldozer na darating sa inyo. Sa katunayan, ang lupain sa tabing ilog ay legal nang sa inyong lahat. Natigilan si Mateo.
Tinitigan niya ang marangyang kwarto ng ospital, ang malambot na kama, at ang suot kong mamahaling damit. Nakita ko ang isang pader na unti-unting nabubuo sa kanyang mga mata. Isang pader ng distansya. Hindi ka na si Isa, di ba? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pait at pagtanggap. Ikaw na si Senyora Isabela Villarreal, ang babaeng nasa tina-TV. Mateo, ako pa rin ito. Pakiusap ko, lumuhod ako sa tabi ng kama niya. Ako pa rin ang babaeng nag-ayos ng tinda mo. Ako pa rin ang nanay ni Nene. Umiling siya ng dahan-dahan. Iba na ang mundo mo, Isa. Nakita ko kung paano ka tumingin nung gabing iyon sa bodega. May apoy sa mga mata mo na hindi ko kayang abutin. Kami ay mga mangingisda lang. Isang dumi sa kuko ng yaman mo. Huwag mong sabihin yan. Sigaw ko. Ang mga luha ay muling pumatak. Ang yaman na ito ay walang kwenta kung wala kayo. Mateo, gusto ko kayong isama sa mansyon. Gusto kong ibigay kay Nene ang pinakamagandang edukasyon. Gusto kong alagaan ka gaya ng pag-aalaga mo sa akin. Natahimik ang kwarto. Tanging ang tunog ng heart monitor ang naririnig. Beep, beep, beep. Salamat, Isa, sabi ni Mateo. Pero pinalubog niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ko. Pero ang ibon ay hindi pwedeng tumira sa ilalim ng dagat at ang isda ay hindi pwedeng lumipad sa langit. Ang mansyon mo ay isang gintong kulungan para sa amin. Masaya kami sa aming barong-barong. Doon kami nabubuhay. Doon kami malaya. Iiwan mo ba ako? Tanong ko, parang bata na nawawala sa gitna ng ulan. Hindi kita iiwan. Sagot niya. Tumingin siya sa bintana kung saan tanawang malayo. Pero kailangan mong pumili, Isabela. Sino ka ba talaga? Ang babaeng nagmamay-ari ng mga barko? O ang babaeng naghihintay sa akin sa pampang na may dalang kaplongkom? Hindi ako nakapagsalita. Ang katahimikan ay naging isang malalim na bangin sa pagitan namin. Lumabas ako ng kwarto ng may mabigat na dibdib. Nakita ko si Nene sa hallway. Tumakbo siya sa akin at yumakap. Nanay, uuwi na ba tayo sa bahay natin? Sa tabi ng ilog. Tanong niya nang may pag-asa sa kanyang mga mata. Tinignan ko si Attorney Jacob na naghihintay sa dulo ng hall. Hawak ang mga dokumento ng kumpanya na kailangan kong pirmahan. Mga dokumentong magdidikta sa kapalaran ng libu-libong empleyado. Pagkatapos, tinignan ko ang maliit na kamay ni Nene na puno ng dumi ng Crayola. 2 mundo, 2 buhay, 1 puso na nahahati sa gitna. Sa sandaling iyon, isang tawag ang natanggap ni Jacob. Lumapit siya sa akin. Ang muka ay seryoso. Senyora, may problema. Si Raymond, nakatakas siya habang inililipat sa provincial jail. At ang huling balita, papunta siya sa barangay ni Mateo. Gusto niyang sunugin ang lahat bago siya mawala. Nanlamig ang buong pagkatao ko. Ang hatol ng langit ay tila may huling pagsubok. Jacob, ihanda ang sasakyan. Utos ko. Ang aking boses ay muling naging boses ng isang kawal. Nene, manatili ka dito kay tatay mo. Saan ka pupunta, nanay? Tatapusin ko ang bagyong ito, Nene, sa huling pagkakataon. Tumakbo ako palabas ng ospital. Hindi ako ang senyora na nagtatago sa likod ng gwardya. Ako si Isa. At walang sino mang susunog sa tahanang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon. Sige, Isabela, lumapit ka. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong magiging malaking mitya ang lugar na ito. Ang boses ni Raymond ay puno ng desperasyon habang iwinagayway niya ang isang liyab na sulo. Ang amoy ng gasolina ay nakakasulasok, kumakalat sa tuyong lupa ng barangay. Nagkakagulo ang mga tao, nagtatakbuhan dala ang kanilang mga gamit, habang ang mga tauhan ni Raymond ay abala sa pagbubuhos ng krudo sa mga barong-barong. Nakatayo ako sa harap niya, hindi ako nanginig. Ang suot kong mamahaling sapatos ay nakabaon sa putik. Ang aking designer coat ay basa ng ulan, pero ang paningin ko ay hindi kumukurap. Umalis ka na, Raymond, sabi ko nang may boses na kasing lamig ng semento. Tapos na ang laro. Napapaligiran na ng mga pulis ang buong lugar. Wala ka nang matatatakbuhan.
Wala na akong pakialam. Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa baliw na galit. Kung hindi mapupunta sa akin ang yaman mo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Susunugin ko ang pamilyang ipinalit mo sa akin. Tumingin ako sa paligid. Nakita ko ang takot sa mga mata ng aking mga kapitbahay. Nakita ko ang tanging bahay na tumanggap sa akin nung ako ay isang bangkay na walang alaala. Hindi ang lupang ito ang yaman ko, Raymond. Mahina kong sabi, pero sapat na para marinig niya. Ang yaman ko ay ang pagkataong nahanap ko dito. At yun, hinding-hindi mo masusunog. Biglang sumugod ang mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Raymond na ihulog ang sulo sa isang tumpok ng basahan na may gasolina. Pero bago pa tumama ang apoy sa lupa, isang malakas na bugso ng hangin at ulan ang bumagsak. Parang ang langit mismo ay tumangging hayaan ang kasamaan na manalo. Nadulas si Raymond sa putikan. Ang sulo ay namatay sa basang lupa. Sa isang saglit, ang lalaking dating kinatatakutan ko ay naging isang kaawa-awang nilalang na nagsusumamo habang pinipigalan ng mga awtoridad. Dalhin na siya! Utos ng Chief of Police, pinanood ko silang kaladkarin si Raymond palayo. Wala akong naramdamang saya. Wala ring galit. Tanging kapayapaan lang. Ang bagyo sa buhay ko ay tuluyan ng humupa. 6 na buwan ang lumipas. Ang sikat ng araw ay banayad na humahalik sa ibabaw ng dagat. Ang dating maruming barangay ay nagbago na. Hindi ito naging isang marangyang resort, gaya ng plano ni Raymond. Sa halip, sa tulong ng aking foundation, ito ay naging isang maayos na komunidad. May semento ng daan, may malinis na tubig, at may mga bahay na hindi na natatakot sa bawat patak ng ulan. Sa gitna ng komunidad na ito, may isang maliit na bahay na gawa sa bato at kahoy. Sa tapat nito, may isang karatula. Isa's Bake Shop at Coffee. Nanay, nanay, ang amoy ng tinapay, sunog na. Natawa ako nang marinig ko ang sigaw ni Nene. Lumabas ako mula sa kusina. Suot ang aking apron. Ang aking maikling buhok ay nakatali ng maayos at ang aking mga kamay ay puno ng harina. Hindi sunog yan, Nene. Yan ang amoy ng luto ng pandesal. Sabi ko habang kinukurot ang mataba niyang pisngi. Malusog na siya ngayon, nakasuot ng malinis na uniforme ng paaralan. Ate ganda, ay, nanay pala. Bati ng isang boses mula sa pintuan. Lumingon ako at nakita ko si Mateo. Nakatayo siya doon. Bit-bit ang isang balde ng sariwang isda. Hindi na siya iika-ika. Ang kanyang katawan ay muling lumakas. At ang kanyang mga mata ay puno ng kislap na dati ay wala. Kailangan mo ba ng isda para sa hapunan? Tanong niya. Ang kanyang nangiti ay kasing tamis ng asukal. Lumapit ako sa kanya. Kinuha ko ang balde at inilapag sa sahig. Hindi ako natakot na madumihan ang aking damit. Sa katunayan, ang amoy ng lansa at dagat ay ang pinakapaborito kong pabango ngayon. Salamat, Mateo. Bulong ko. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Salamat din sa pagpili na manatili. Sagot niya habang hinahawakan ng kamay ko. Ang kanyang palad ay magaspang pa rin. Pero iyon ang pinakamalambot na haplos na naranasan ko sa buong buhay ko. Ibinenta ko na ang karamihan sa aking mga shares sa Villarreal Shipping Lines. Iniwan ko ang pamamahala kay Attorney Jacob at sa isang board ng mga tapat na tao. Hindi ko kailangan ang bilyon-bilyon sa bangko. Sapat na sa akin ang kinikita ng aking maliit na bake shop, ang sariwang isda ni Mateo at ang tawa ni Nene. Sa gabi, bago kami matulog, nakaupo kaming tatlo sa veranda, nakatingin sa mga bituin. Wala kaming chandelier, pero ang langit ang nagbibigay sa amin ng pinakamagandang liwanag. Naalala ko ang Isabela noon, ang babaeng nakatira sa gintong kulungan, napapalibutan ng mga taong may mapuputing ngiti pero maiitim ang puso. Ang babaeng yon ay matagal nang patay at ang babaeng narito ngayon, si Isa, ay ang babaeng tunay na nabubuhay. Naramdaman ko ang pagsandal ng ulo ni Nene sa aking balikat. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Mateo na bumabalot sa akin. Masaya ka ba, Isa? Tanong ni Mateo sa gitna ng katahimikan.
Tumingin ako sa kanila. Pagkatapos ay tumingin ako sa aming maliit na tahanan. Pinikit ko ang aking mga mata at lumanghap ng malalim na hangin. Dito, bulong ko, dito. Sa wakas, ay nakakahinga na ako ng maluwag. Dito ako nahanap ng aking kaluluwa. Ang dagat ay patuloy sa kanyang banayad na hampas sa pampang, parang isang oyayi na nagpapatulog sa aming mga takot. Ang bagyo ay tapos na, at sa dulo ng ulan, natagpuan ko ang aking bahaghari, isang tahanan na hindi gawa sa bato, kundi gawa sa pag-ibig at katotohanan. Lumipas ang isang taon mula nang huling gumuhit ang kidlat ng puot sa aking buhay. Ngayong umaga, ang langit ay hindi na kulay abo. Ito ay nababalutan ng kulay rosas at ginto. Isang pangako ng bagong simula na hindi ko inakalang darating pa para sa isang tulad ko. Nakatayo ako sa maliit na veranda ng aming bahay habang hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan ko ang mga bata sa barangay na masayang tumatakbo patungo sa bagong tayong paaralan sa kanto. Ang lugar na ito, na dati ay amoy lansa at puno ng desperasyon, ay isa na ngayong komunidad na puno ng pag-asa. Hindi ito perpekto. May mga butas pa rin ang ilang kalsada at maingay pa rin ang mga kapitbahay. Pero ito ang ingay ng buhay na tunay at tapat. Nabalitaan ko kahapon mula kay Attorney Jacob ang huling hatol ng korte. Si Raymond ay mambubulok sa kulungan sa loob ng mahabang panahon dahil sa lahat ng kanyang krimen. Si Vanessa naman, ayon sa mga balita, ay nawalan na ng katinuan at palaging nakatulala. Sa loob ng isang pasilidad, paulit-ulit na hinahanap ang kanyang mga alahas na wala na. Noong marinig ko ang balitang iyon, wala akong naramdamang tuwa. Wala ring galit. Tanging isang malalim na buntong hininga lang ang lumabas sa aking dibdib. Ang paghihiganti ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang kalaban. Sa huli, hindi ang pagbagsak nila ang nagpasaya sa akin, kundi ang paglaya ko mula sa anino nila. Nanay, tingnan mo, nakahuli si tatay ng malaking isda. Ang masiglang boses ni Nene ang bumasag sa aking malalim na pag-iisip. Patakbo siyang lumapit sa akin, suot ang kanyang paboritong dilaw na duster. Sa likuran niya, naglalakad ng dahan-dahan si Mateo, pasa ng kanyang lambat at may bitbit na balde. Tumigil si Mateo sa harap ko. Ang kanyang balat ay mas lalong umitim dahil sa araw at ang kanyang mga mata ay may mga linya na ng katandaan. Pero para sa akin, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong mundo. Lumapit siya at kinuha ang isa kong kamay. Marahan niyang hinaplos ang aking palad. Ang palad na dati ay puno ng diamante. Pero ngayon ay may mga kalyo na rin mula sa pagmamasa ng tinapay. Malalim na naman ang iniisip mo, Isa. Malambing niyang sabi. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Sagot ko habang nakasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Iniisip ko kung paano ako dinala ng agos ng dagat sa pinakamagandang bahagi ng buhay ko. Hindi ka dinala ng agos, Isa. Pagtatama niya habang nakatingin din sa malayo. Pinili mong lumangoy pabalik. Pinili mong bumangon. At yun ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Tumingala ako sa kanya. Mateo, kahit kailan ba ay hindi mo pinagsisihan na kinuha mo ang isang problemadong babaeng tulad ko sa lambat mo? Natawa siya ng mahina, ang tunog na palaging nagpapagaan sa aking loob. Ang tanging pinagsisihan ko lang ay hindi kita nahanap ng mas maaga. Pero siguro, kailangan muna nating dumaan sa bagyo para mas pahalagahan ang sikat ng araw. Hinalikan niya ako sa noo, isang halik na hindi humihingi ng kapalit. Isang halik na puno ng respeto at pangako. Sa loob ng maraming taon, akala ko, ang halaga ko ay nasusukat sa laki ng aking kumpanya at sa kinang ng aking mga hiyas. Akala ko ang pag-ibig ay isang kasunduan na kailangang pirmahan sa harap ng altar ng luho. Pero sa piling ng mangingisdang ito at ng kanyang anak, natutunan ko ang tunay na kahulugan ng yaman. Ang yaman ay ang mainit na kanin na pinaghahati-hatian sa gitna ng ulan. Ang yaman ay ang pagtawag sa akin ng nanay ng isang batang hindi ko kadugo. Ang yaman ay ang katahimikan ng gabi kung saan alam mong ligtas ka at tunay na minamahal. Hindi na ako si Senyora Isabela Villarreal
na biktima ng pagtataksil. Ako si Isa, isang asawa, isang ina, at isang babaeng muling isinilang mula sa abo ng kanyang nakaraan. Habang unti-unting umaangat ang araw sa abot-tanaw, alam ko na anuman ang dumaang bagyo sa hinaharap, hindi na ako muling malulunod dahil natagpuan ko na ang aking angkla. Natagpuan ko na ang aking tahanan. Ito ang aking muling pagsilang. At sa bawat bukang liwayway, isang bagong pahina ng pag-ibig ang aking isusulat.